Supot sa mga friendship. So, Madam is back for another new content or another new vlog. So, medyo matagal akong nawala, no, kasi nagpahinga lang at medyo naging busy rin pa ako sa aking sa work, syempre sa bahay. So, as you can see in my house, no, medyo nagkakaroon ng konting improvement kasi may mga ano na siya sa bintana, mga blinds, ayan. Ayan. Tsaka meron ako electric pa na maliit na kulay black and white. So, tayo siya sa aking blinds, sa window blinds kasi black and white siya. And ang aking wall is since white, pero ang motif ko sa bahay ay black and white. Okay, so, usapang tayo guys, usapang blessing. Okay, so, pag sinabi yung blessing kasi, number one na naging blessing ko for this year 2024, itong bahay na to. Okay? That was March 16, 2024, when this house was turned over, no? May pag-ibig or tsaka ng developer na rin, which is Ray Moran. Yan. So, salamat nga pala po sa aking agency, Ma'am Reg, and hello, ayan. Nakalimutan ko siya pasalamatan ng mga nakarang araw, pero this time, maraming salamat, Ma'am Reg, for helping me to avail this housing loan. And finally, I got this house na. Okay? So, usapang blessing, no? Nasabi ko na yung first blessing ko, which is a big blessing in my life. So, ngayon, i-reveal ko naman talaga yung ating second blessing. No? So, before that, syempre, alam nyo na, mag-intro muna ang inyong madam. So, intro, simulan nyo na. Okay, so ngayon, nagbabalik naman tayo, no? So, sa usapang blessing, ano ba ang second blessing na na-receive ko for this year 2024? 2024, okay, syara-syara, di ba? Okay, so after this house, kasi ito nga yung pinakamalaking blessing na na-receive ko sa aking buong buhay, no? Ito naman ngayon, i-reveal ko yung aking second blessing. Pero bago ko i-reveal kung ano yung second blessing na ito, gusto ko muna i-real talk ko kayo. I have a real talk when it comes to my last year experience. Actually, this is a bad experience to my son, no? My son Daf. Hindi na ako mahihiyang ikwento pa kasi last year, 2023, I forgot the month. Kasi sa dati ko na iniisip. My son had, or I had motorbike loan. Diba? I applied at motor trade. Doon sa aming contacting 125 na, yun yung white collar. So, ako ang nag-avail nun. And then, pero, that motorbike is for my son, Daf. So, sad to say, hindi maiwasan talaga ang sinasabing disgrasya sa buhay. So, hindi ko na-expect na that time, yung anak ko si Daf, magkakaroon ng motor accident or motorbike accident. Meron po siya nakabanggaan that time. And sabihin na natin, both of them, or both parties, meron silang pagkakamali. No? And I'm not going to mention kung ano yung pagkakamali na yun. Basta at least, natuto na yung anak ko and yung nakabanggaan niya, yung kabilang side naman. Nagkaroon na sila ng lesson, no? So, advice ko lang guys, speaking of accident, para sa mga drivers, no? Mapa-driver na kayo pang-publikong sasakyan, mga tricycle, jeep, bus, taxi, mga grab car, meron na kayo mga private cars, motor, ganyan. Especially sa motorbike kasi medyo risky yan, di ba? You have to balance yourself. Unlike sa mga four wheels na wala kang mababalansin kasi talagang
na-flat na siya. So, kadalasan sa mga accident na naririnig natin, dito yan sa mga motor. No? So, sa pag-drive, mag-ingat lang po talaga. Be careful. Hindi naman kailangan na mag-overtake, makipagkarerahan, di ba? So, kahit naman gano'ng kabagal ang takbo mo, makakarating mo sa paroonan. Yun nga, after 48 years, di ba? Okay. Speaking of motor, na-disgrasya ang anak ko sa hindi inaasahan. So, na-impound ang motor sa barangay that time, and my son was hospitalized. Na-hospital siya, marami siyang basa, bali sa katawan, gas-gas sa mga braso. So, as a mother, syempre masakit tingnan na ang anak mo ay hindi masyadong makalakad due to pain. Syempre, hindi mo na-inlay yung gastos yung damage na nangyari sa motor Ang importante lang sa akin is yung buhay ng anak ko. Na at least buhay siya. Natanggap ko na yung pagkakaroon niya ng mapasa, lumog-lamog sa katawan, hindi siya makapaghanap buhay, hindi siya makapag-work, na natambay siya sa bahay, natega sa bahay. So that time, ako na lang lahat ang kumikilos. At instead na dapat nakakatulong siya sa akin kasi nagsisimula na siya mag-work dahil po sa kanyang motor. So yun na nga, malaking problema yung nangyari sa akin. And doon sa nakabanggaan niya, nagkaroon kami ng paghaharap sa barangay, nagkaroon kami ng, actually noong una medyo ayaw nilang magpa-settle, pero bandang huli, nung kinausap namin at in-explain namin yung side namin na ako lang naman talaga isang single mom. Wala naman ibang inaasahang support sa ibang tao. At hindi ko kayang magbitaw ng pera para lang bayaran sila sa danyos o damage na nangyari. Kasi na-hospital din sila, nasabi ko, ano din naman ang anak ko na-hospital din. So, since both sa kanila ay may pagkakulang at pagkakagaling, so, mag-ano na lang tayo, pag-usapan na lang kung pwede natin mapagtulungan. So, in short, nagkaroon kami ng settlement, natin na nakuha namin si motor, pero si motor kasi medyo malaki yung damage na pagkakasira. So, ito na nga dahil malaki pagkakasira ng damage ng motor, kailangan namin ng gumastos din. May binabayaran pa kami dun sa nakabanggaan na hinuhulog-hulugan namin. So, hindi na namin kakayanin. Plus the fact na, syempre, may pang-araw-araw na pangailangan, yung pagkain, ilaw, tubig, yung nirerentahan ng unit, di ba? So, hindi lang naman ito ang expenses mo. So, sabi ko, pero ang maganda doon, updated pa rin yung bayad namin sa motor trade. Until nung tumawag ako sa Bank of Makati, kasi under na siya ng Bank of Makati. Ano na Bank of Makati ba yun? Yan. Na, sabi ko, I'm willing to surrender the unit. Kasi medyo kinahihirapan niya ako. So, at first, hindi nila tinanggap yung offer ko kasi sabi, hindi nyo pwede surrender sa amin ang motor kasi updated ang payment. Updated ang payment. So sabi ko, bakit ako naman surrender kahit wala kang problema sa pagbabayad, di ba? At least hindi kami sira. Kasi naman, bakit pahinga yung surrender kasi hindi ka nakabayad, di ba? So kami, bayad kami, ayaw talaga nila tanggapin. So what I did is, hindi ko na binayaran para i-accept na nila yung request ko. So, tsaka lang ko na rin ng parang hindi na maganda. Kasi every time nakikita ko ang motor, naalala ko yung pangyayari. Yung anak ko talagang he became parang bedridden siya that time. Nakikita ko yung mga sugat niya, pasa, hindi makalakad ng maayos. Every time na magsisiar, inaalalayan, may paliguan. Ang sakit, parang naaalala ko yung pangyayari doon. Kaya sabi ko, ilano ko na ang motor, i-surrender ko na. And yun, surrender na namin si motor. It took how many months na walang ginagamit ng motor anak ko. So, it took how many months na si Daph, standby lang talaga sa bahay. Kasi sabi ko, ipahinga mo na sarili mo,
Huwag ka muna mag-isip na kung ano-ano. I-relax mo sarili mo, magpalakas ka, and pagka nakabangon ka na, mag-unti-unti ka na-discard dito sa atin para meron kang income kahit paano. And thank God kasi my son is a very responsible person. Next times na siya, buwa siya ng parang na may pagkakitaan until nakaipon ng pera, sabi kami, I'm ready na para magkaroon ulit ng motor. Sabi ko, are you sure anak? Kasi hindi biro na naman yan. Diba? Real talk to guys ha, ito ay makakatulog ng aral sa inyo, especially sa mga kabataan, matanda, bata man yan, mag-edad na nag-drive. Sabi ko anak, yung nangyari sa'yo na disgrasya at buhay ka pa, binigyan ka ng Panginoon ng second life. Diba? Ingatan mo ang buhay mo na iisa lang ang buhay. So sabi ko, sige, nakaipon ka na ng pantaw. And that's the time, I decided to support my son. So, kumuha na ng panibagong motor, which is Honda Click pa rin. O, diba? Honda Click 125 model 2024. O, yan. So, yun na yung, ano mo guys, yun na yung aking desisyon. No? So, yun na, nag-apply ako for another motorbike loan. And then, finally, I was approved by the motor company. So, which is Premium Bikes. Thanks, Premium Bikes. Ayan. Eh, salamat doon sa nag-assist kay Sir. Salamat sa iyo. Ayan. So, na-approve ako and then, napakasaya ako guys. Tuloy-tuloy ang aking blessing. Na-approve ako sa housing ko sa pag-ibig and then sa motor pa, na-approve ka, no? Sa kabila ng may mga ilang taong medyo, Negatron, di ba? Mga papanira, mga diskarte, pero hayaan na natin sila kasi hindi sila magpapalaing gandang muli. Okay? may hugot pag madam. Pero kung tayo na-aprubahan pa rin tayo, nagkaroon tayo ng motor, malaking biyaya na yan. So, yun na yung aking new blessing. So, this time guys, papakita ko ng aming motorbike which is Honda Click 125 model 2024. Kaming dalawa. Wala bang libreng jacket yan? mga Honda Trace yan, meron siguro. Pero dito sa amin, wala lang. Multi-brand dito eh. Multi-brand. Import lang kasi. Dito. Pero, kalat. Kailangan natin magantay pag walang stock. Kasi kung nagkatami ito, hindi pa kung nagkatami ito, nag-iba na. Sa highway. Oh, yun yun. Kasi pagka na-disgrasya ka, ang insurance, wala kang insurance to, nahabulin tayo ng ano yan. Pero di ba meron kami insurance dito, sir? Bayad na yun. Kasama na. Oh, by ano ka,
insurance na 3 years. Aside sa insurance, may ano ka pa, may life insurance ka. Life insurance. Hindi naman sa akin yung saving. Oh, sa kay ma'am. Ang dami ko ng insurance. Insurance sa Basta outside. involve ang motor, pasok ang insurance ko. Kahit hindi involve yung Kahit motor. hindi. Pero kung, halimbawa, na-disgrasya ka, halimbawa lang naman yun, pero, Ano nangyayari? oo. Kasi may nangyayari na sa amin dyan, kumuha ng PCX, ang motor, hindi pa registrado. Ngayon, ang naghanap sa insurance kasi sabi may insurance, mayroon naman talaga. Opo. Kaso nga lang, hindi pa registrado yung motor. Ayun lang. Hindi Pasok nabayaran. yun. Hindi nabayaran sa insurance. Hindi pa pasok yun. Okay guys, so finally, ano na po yung aming Honda Click 125. Nakuha na namin ni Duff. So, happy-happy ang aking anak. And especially, ako na rin po. So, ayan. Glossy gray black. Napanood nyo na. Diba? Nakita nyo na yung experience natin doon sa premium bikes. No? Siguro naman nagkaroon na kayo na idea no? Sa pagbuha ng mga motor. Actually lang, isa sa mga kailangan sa pag-avail. Kung ikaw ang empleyado, you have to submit payslip or certificate of employment with compensation, 2 valid IDs, picture, billing, something like that. Yun lang naman, and then, syempre na ako ng permanent address, which is dito sa aking bahay, sa aking house. So, yun lang guys. So, I hope na may natutunan kayo sa aking real talk, konting real talk lang naman, and sa nag-share ko sa aking experiences. Kung kayo guys ay napaghihinaan ng loob, marami kayong pagsubok sa buhay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi, hindi naman harap buhay o parating nasa ibaba mo. Sabi na nila, ang mundo ay bilo. Maaari ngayon, nasa ilalim ka, susunod, ikaw naman ang aangat. Diba? Ano lang yan, wish ko sana nakagano'n lang stay sa taas, huwag nang bumaba. Okay, so ngayon guys, I'm happy kasi ito na ang aking file na aking hack. Ito pa lang yung part na ipapakita ko. Pero soon, pag nagkaroon tayo ng house improvement, syempre nakaroon tayo ng official house tour. But as of now, ito lang muna yung makikita nyo kasi marami pang aayusin sa bahay na to. And it